May dumating po tayo kagabi na dalawang dustpan. Hindi natin nagawa dahil gabi na. Ngayon natin ito gagawin. Bago tayo maggupit, unahin natin itong gawin dalawang electric pan na ito. Ito daw pong isa na ito ay gumagana naman kaso namamatay-matay. Tapos itong isa nag-overheat. Unahin natin gawin itong Airmax. Ito daw po'y gumagana pero namamatay-matay. Subukan natin na isaksak ito sa outlet. Ito. Subukan natin na i-switch sa number 1. Ayan, ayaw nga gumana. Number 2, number 3. I-off natin, ayaw gumana. Ulitin natin sa number 1. Tapos alug-alugin lang po natin yung saksak at baka maluwag. Walang power. Wala ring vibrate. Wala ring ugong. Bunutin ulit. Base sa may-ari ay ito ay gumagana daw. Pero tinesting natin hindi gumagana. Subukan natin testerin yung resistance ng motor nito kung meron. Naka times 10 ang ating tester. Double check natin kung gumagana ang tester. Nag-deflect, okay yan, pwedeng gamitin. Dikit lang sa terminal ng plug yung dalawang test probe. Kahit magkabaliktad, okay lang. Ayun, meron siyang resistance. Ayan mga kariyan. Naka number 1 po yung ating switch. May deflection, may resistance. Subukan natin na isaksak ito. Kanina ay wala, ngayon ay merong resistance. Naka number 1 po yung ating switch ng electric fan. Ito. Ayan, gumana. Kanina hindi. Ayan, naka number 1 po yan. Subukan natin sa number 2. Okay naman, malakas. Number 3. Ayan, nagpalakas. Naka-off. Number 1 ulit. Galaw-galawin natin yung plug. Gumagana mga kariyan. Gumagana ang electric fan. Nasaan ang problema nito? Ayan, bunutin natin. Saksak ulit. Galaw-galawin. Good naman. Ayan, good na. Namamatay-matay. Pagka namamatay-matay ang electric fan, ang pinakang suspect lang po natin dyan ay yung plug o kaya ay yung AC line cord. Dahil pagka yan ay may problema at nagalaw, nagkakaroon ng loss connection, namamatay-matay ang electric fan. Pero sa sitwasyon ngayon, ayan, kahit galawin natin, ayaw naman ang mamatay. Okay, bunutin muna ulit natin at checkin natin sa loob. Tanggalin ang screen para magandang trabahuhin. Pati ilising. Normal na normal ang freewheeling. Walang problema sa shafting at bushing ito. Yan, mapapansin ninyo, ayan o, sobrang dumi. Puro alikabok po ang gilid o. Yan, puro alikabok ang screen. Ang balahibo ng aso, mga kariyal o, napakarami. Linisin natin yan. Tanggalin muna ang cover. At habang yung tinatanggal po natin ang cover nito, maraming salamat po muli sa lahat ng aking mga subscribers. Lalo't higit sa mga masisipag mag-like and comment sa nakaraang latest video ko na sina Sir Paul Pinaredondo, Ending 63 TV Vlog, si Dario R, Enrique Bungais, Saldi Mabilangan, Calixto Napoles, Joel Bernal, Edgardo J.R. Dato ng Bataan, Celso Casapaw, Joel Renz Baleros, Lorenzo Advincula Jr., Bencio Bergunyo ng Cabanatuan, Pias TV, Donato Matias ng Pasay City, Jeffrey De La Cruz, Ariel Labasa ng Nueva Ecija. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay. Ganun din po sa lahat ng ating mga silent viewers dyan. Kahit hindi po kayo nagko-comment, maraming salamat din po sa inyong lahat. Okay, nabaklas na natin ang cover. Napakaraming dumi mga kariyan. Halatang maraming alagang aso at pusa yung may-ari nito. Ayan o, punong-puno ng balahibo. Linisin muna natin ito para magandang trabahuhin.
Kaya yan, malinis na po. Wala na yung mga balahibo. Yan pong balahibo na mga nakalagay dyan, nakatapal dyan ay posibleng magiging dahilan pa ng overheating. Kaya kailangan malinis po ang motor. Dahil gumagana naman ito, base sa may-ari na mamatay-matay daw pagka gumagana na, i-double check lang po natin itong kable. Dahil nandito lang po ang sira niyan. Tingnan natin kung mayroong putol o malambot na parte. Baka pagka nagagalaw ay naglulus. Good naman yung pinakang cable niya. Silipin din natin sa ilalim at baka yan katulad ng hilahin natin. Posible rin po kasi na naiipit doon sa pinakang neck niya. Kaya nagkakaroon ng loose, namamatay-matay ang electric fan. Nandyan lang po ang problema niyan. Dahil good naman at wala namang problema sa kable, simula dun sa puno papunta dito sa dulo. Sunod natin pong i-check ay yung plug. Tingnan natin kung umaalog itong dalawang terminals. Alogin lang natin ng ganon. Yun, naririnig nyo? May tunog siya, ibig sabihin po yan ay maluwag. Ito po ay posibleng naglulus. Kaya pag nakakontak ay gumagana at pag nag-init na ay bumibitaw. Ayan o. Yun, sa kabila. O, walang tunog. Hindi siya masyadong maalog. Itong kabila ang maalog. Yan po ang naglulus contact pagka uminit na yung connection sa loob ng plug. Nag-i-spark po yan sa loob dahil naglulus contact. Pagka uminit na dahil sa sparking, dahilan para mag-lose contact, bumitaw ang connection na mamatay ang electric fan. Papalitan lang po natin ito ng plug para siguradong hindi na siya maglulus. Yan, putulin lang po yan. Tapos biyakin natin. Palabasin yung dalawang terminals. Ayan. Balatan lang po natin yan. Gamit lang po tayo ng wire stripper. Ayan o. Hindi mahirap magtanggal pag ganito gamit. Patamain lang dun sa pinakang size na butas. Saktong size yan. Iba-iba po ang size ng butas yan. Depende sa size din ng wire. Pagka kayo po ay technician, dapat ay kompleto po sa gamit para hindi mahirap magtrabaho. Ito po yung ipapalit natin na plug. Bili lang po kayo nito. Mura lang. Dapat marami po ninyong stock na mga pyesa. Ganito lang po ang pagkabit. Kunin lang yung isang terminal. Ito. Tapos ipilipit lang po natin. Pulupot lang ng ganyan. Ayan, nakapulupot na. Tapos higpitan natin gamit ang screwdriver. Yan. Tapos na yung isa. Kunin ulit yung isa. At ito naman. Ganun din ang proseso niyan. Nakapulupot na. Pulupot lang sa tornilyo ng ganyan. Higpitan ulit gamit ang screwdriver. Ayan po. Nakakabit na yung dalawa. Tapos kunin lang yung isang takip ng plug. Ito yung cover. Yan naman ay may kanya-kanyang pwesto. Hindi po yan magkakamali. Ang gawa ko, yung ulo ng tornilyo nandito sa gilid at yung dulo ay nandun sa papasok. O, ganyan lang. Tapos itakip na. Lagyan lang ng bolt. Ibalik lang yung dating nakalagay. Nakaipit yun dun sa loob. Kahit hilahin, hindi siya mabubunot. O, ito yung luma, ito yung bago. Nakakabit na. Ipapakita sa may-ari mamaya pag kinuha na yung electric pan. Ngayon po ay isaksak na natin ulit ito sa outlet. Ayan. Pihiting lang natin sa number 1 yung switch. Ayan. Gumagana na. Hindi natin na-experience na namamatay siya. Pero base sa may-ari ay namamatay daw pagka ginagamit nila. Gagana, tapos pagka minsan ay namamatay, minsan ay nabubuhay dahil may loose contact po. Ayan. Pagka ganyan, kahit alog-alogin natin ito, ayan o, kahit alog-alogin ang wire, ilagay natin sa number 2. Oh, may nakita pa ako, mga ka-real. May nag-i-spark doon sa switch. May nag-i-spark.
Tingnan natin. Yun, may nag-i-spark. Posibleng nandun din ang problema. I-off muna natin. Nandyan sa kable ang problema. May nag-i-spark. Ulitin natin, tingnan natin, tutukan natin ang camera. Yan, sa pag-obserba natin ay nakikita natin ang mga problema. I-on natin ulit. Ayan o, nag-i-spark doon o yun. Kita nyo? Yan. Ibig sabihin, pag nag-i-spark ng ganyan, may maluwag po yan. Naglulos contact po yan. Dito. Yun. Doon. Yan, yun. Nawawala-wala. Yan, nawala. Ibig sabihin, nandito pang problema. Namatay siya, oh. Nandun ang problema. Bitawan natin. Yun, gumana. Oh, ganunin natin, oh. Tingnan natin. Oh, yan, nawawala. Nandun ang problema sa pinakang hinang nung common terminal ng switch galing sa AC line code. Bitawan natin. Ayan, gumagana. Okay, ihinang lang po natin yung mga karyal bunutin. Magpainit po muna tayo ng panghinang. Ito. Ayan. Tapos tanggalin natin ang switch. Nandito pala ang isa pang problema. Kaya pala namamatay-matay mga karyal. Ngayon alam nyo na kung saan tayo magto-troubleshoot pagka ganyan ang problema. Ayan. Tingnan natin. Dito siya nag-i-spark. Ayun, medyo madilim. Against the light ang camera. Ayusin ang camera. Ayan mga karyal, yung isang linya ng AC cord papunta sa common terminal ng switch. Ayan o. Wala na palang hinang. Ayan o. Tanggal pala. Nakashoot lang sa butas yung terminal ng wire. Yung pinakang dulo ng wire. Ayan o. Tatanggal. Nakasabit lang pala. Kaya pala namamatay-matay pagka nagkagalaw. Hihinangin lang po natin ito para ma-fix. Nakita na natin ang pinakang main problem. Pero dapat palitan na rin natin yung plug nya para kung sakaling ibalik na natin sa may-ari ito, panatag ang ating kalooban na walang back job. Dahil baka pag ginamit na ito ng may-ari, bumigay dahil ito naman po ang naglulos kabila. Magiging back job lang po ito. Unahan na natin na palitan. Iwas back job, iwas abala. Okay? Tingnan natin kung mainit na yung panghinang. Mainit na. Hinangin lang po natin ito. Ganyan lang po ang simpleng proseso ko sa pagre-repair. Kaya po tayo nag-upload ng video ay para makatulong lang sa mas nakararami. Hindi kailangan natin kompetensyahin ang ating mga kapwa technician. Alamin natin kung alin yung kanilang ginagawang tama at kung sakaling mali ang kanilang tinuturo, nagagaatin na yun kung gagayahin natin o hindi. Hindi kailangan natin dito na magpagalingan. Magambagan po tayo dito ng kaalaman. Hinangan na po lahat para sigurado tayo na maging matibay ang ating ginagawa. Dahil naglulos contact dito, hinangan ang lahat. Magiging pulido po ang gawa natin para wala po tayong backjob at dumami ang ating parokyano. Hindi kailangan na magpasikat tayo sa pag-upload ng video. Kahit pa simple-simple lang tayo dyan, simpleng trabaho lang, pero matibay at garantisado ang ating mga ginawa. Aasenso po yung ating hanap buhay. Ang hanap buhay ko po ay puro part-time lang. Wala po akong regular. Kung saan po meron na kikitain, doon po ako. Dahil ako po ay isang technician, isa rin po akong barbero, at isa rin po akong driver. Tinutol ko rin po yung mga terminals na mahahaba dito para hindi umabot doon sa kabila. Posibleng mag-short circuit po yun. Kailangan ilinisin natin ang ating trabaho. Katulad nito, pagka ganito po ang kabit ng switch, ito po ay original na kabit. Common sense lang po na para iwas na makakuryente, balik rin lang po itong mga terminals ang ilagay natin sa kabila. Yan, ganyan, nakatalikod. Hindi po ako naglalagay ng switch na ang terminal ay nasa labas. Ilalagay ko po yan sa loob. Itaas natin ang camera. Yan. Iilalim lang yan ng ganyan. Ito, sa ilalim, huwag sa ibabaw para hindi sumabit-sabit. Nasa ilalim lahat ang wire. Nakatalikod yung mga terminals doon para pagka nagbaklas tayo dito at maglilinis tayo ng motor, hindi tayo makukuryente dahil nakatalikod yung mga terminals. Yun po ang tinatawag na safety. Pag nakikita natin na hazard ang mga bagay-bagay, iwasan po natin yan. I-fix agad natin para hindi pa makadisgrasya ng iba.
lagyan din yung kabila. Ganun lang po ang posibleng sira pagka namamatay-matay ang electric fan. Nasa kable lang po at plug ang problema niya. Connection simula sa plug papunta doon sa puno. Ayan. Ngayon, saksak ulit natin. Paulit-ulit tayo. Testing. Tanggalin yung panghinang at ipalit ito. Naka number 1 na yan. Ayan o. Wala nang nag-i-spark. Nakapix na po yung hinang. Walang problema na sa connection simula sa plug papuntang motor. Okay, nandun lang po ang sira mga kariyan. Ganun lang po ang proseso kong ginagawa. Kung nagustuhan nyo, gayahin nyo. At kung may mali ako, mag-suggest kayo ng tamang pamamaraan. Pare-paras lang po tayo may linya ng kaalaman. Number 2, number 3, walang spark. Good na po yan. Panatag ang ating kalooban na yan ay pulido na. Tatakipan lang po natin ito, lilinisin lang yung ibang parts bago ibalik. Ngayon ay itabi muna, mamaya na natin ayusin yan. Isunod na natin yung isa. Ito daw ay nag-overheat. Pagka ganyang nag-overheat, baklasin po natin yung likod at baka umusok. Tingnan natin para ma-sure natin kung mayroong sunog o anong problema sa loob niyan. Ayan mga kareal, malinis itong isa na to at parang bago pa. Original pa ang connection niyan, walang galaw, walang ginalaw. Nag-overheat daw. Parang wala naman ako nakitang may team or nasunog. Pagka ganyan, subukan natin isaksak yan. Ilagay na po natin sa number 1 yung switch. Yan. Para pagsaksak natin ay under kaagad. Ito. Okay. Gumagana. Normal. Malakas. Nasaan yung overheat? Wala po akong nakikitang problema dito. Good naman. I-switch number 2. Ayan. Good siya. Normal. Number 3. Ayan, pinakas. Walang problema po ang electric pan nito mga kariyan. Paano masabi ng may-ari na mag-overheat? Ibalik natin sa number 1. Patayin muna. Tapos ilagay sa number 1. Normal po. Obserbahan natin. Good naman. Hindi naman siya mainit o malamig. Yan, medyo matagal na gumagana pero obserbahan lang natin kung mainit. Malamig po mga kariyan. Hindi po siya umiinit. Normal na normal po, maganda ang operation. Walang problema ang electric fan. Pagka ganyan, walang problema ang electric fan, ibabalik lang po natin sa may-ari ito. Sabihin natin na walang problema. Yung isa lang na yun ang may problema. So, walang babayaran ang may-ari dito. Doon lang po tayo sisingil sa isa. Maging honest lang po tayo sa mga customer para lalo pa silang dumami. Ayan, good na good po. Matagal na pong umaandar pero wala tayong nararamdamang init dito. Normal po ang init. Halos walang init. Ayan o. Wala pong problema ito mga kariyan. Ibalik lang po natin yung kahalinisan lang. Tapos babalik natin sa may-ari ito nang wala siyang babayaran. At yun naman, sisingil tayo doon ng libo at sa plug. Yun lang po ang proseso kong ginagawa sa pagre-repair ng electric fan. Simpleng-simple lang. Hindi natin kailangan na ipagmayabang ito. Paki-like and share naman po para magka-idea rin yung iba. Paki-subscribe na rin dahil ito po ang aking munting channel. Real life yes, real flow. Expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.